Ang public service ng Bitag kakaiba. So makikita niyo kaibahan, may infrastruktura ang Bitag. Network ang dating namin. May mga ginagawa kami ng 2018 na maaari babaguhin namin at mas iigihin pa namin. Kung kinakailangan namin maging marahas doon sa mga taong ang lengguwahe ay pananakit, pambubugbog, alangan ba naman kami magmakaawa, magsalita ng parang pastor. May mga taong hindi gusto ang estilo ko kasi brusko ako doon sa mga taong nananakit. Marami na kaming ginawa na hindi pwedeng ipakita sa television. Hindi kami bully, hindi kami marunong manakit. Pero ang lengguwahe ng isang taong nananakit, ganun din ang sinasapit na binibigay namin doon sa taong ganun. May kinuha na ako ng mga grupo ng mga talang laratsyada sa labas. Pag kumasa ka at magpakita ka ng angas, may kalalagyan ka, papatayan lang namin ng kamera. Isa lang ang aming layunin, ang makamtan yung kinakailangan makuha ng taong inape, inabuso, niloko. Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Lahat ng question ay may solusyon sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto, di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang Bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. Kilos pronto, ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto, kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. KP, kilos pronto. Paggabi na ho, magandang hapon o magandang gabi na. Depende ho kung ngayon ay madilim na sa labas. Sa mga suki ho natin sa ibayong dagat, paumaga pa lang kung kayo ho'y nasa Estados Unidos o Canada or saan naman kayong lugar na kung saan Filipino. Eto na ho ang Bitag Kilos Pronto. Ngayong araw po, Lunes, ikapito ng Enero, pero patapos na ho tayo. Tuloy-tuloy ho natin pag-aksyon at mga reklamo at sumbong. Eto hong nag-iisang pambansang sumbungan. Bitag Kilos Pronto, public service lang, wala hong personalan kung kayo ho'y tatamaan. Kaya bukas ho kami araw-araw alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Ritual Center, 102 Timog Avenue, Quezon City. Diretso na ho tayo mga boss. Okay na ho, ano? And kami ho'y napapanood lamang sa PTV4 sa umaga ho bukas sa Bitag Kilos Pronto. Mga segments ho, napapalabas ho namin dito ho ngayon sa YouTube TV, Bitag Official. Sumbungan, investigahan at serbisyo publiko. Umpisa na! Buena naman ho mga boss. Eto ho, no? Ating sumbong ngayon, 2019, delinquenting developer, hindi na bago sa Kilos Pronto ang ganitong sumbong. Ang laging dahilan ng problema, napapakong pangako ng mga putok sa buhong developer. Tulad ng reklamo, itong reklamong ito, gusto nang bawi ng kliyenteng na ibayad na 130,000 pesos dahil delayed ang turnover ng kanyang biniling bahay. Pero ang Duraville Realty and Development Corporation, pinagdidikdikan ang Macedo Law. Ano kaya ang Macedo Law na to? Buong kwento. Eto ho, panoorin. Ako po ay si Marilyn Cardenas, lumapit sa Bitag Kilos Pronto upang ireklamo ang isang developer na Duraville na matatagpuan sa Cavite. Nirereklamo ko po sila sa hindi pagbalik ng 130,000 pesos na down payment ko na pinangako nila na i-turn over nila yung unit. Duraville
Ang kapalaman ng mga mukha nyo. Ibalik nyo po yung pera na yun na pinaghirapan po namin ng mga anak ko. Padami ng padami ho mga delinquenteng mga developer na hindi ho matupad ang kanilang pangako pagkatapos napapako lang pala, nahihirapan ho yung kanilang mga kliyente. Takbuhan ho nila ang pambansang sumbungan ng Bita Kilos Pronto. Kasama natin sa studio, nagrareklamo si Marilyn Cardenas. Eto ho, 130,000 pesos na ibayad down payment. And nagharap na ho sa HLURB, ini-insist, pinagigiitan ho ng developer, masedalo. Barang nga sira ulo to, masedalo mukha ninyo. Nagpadala rin ng demand letter through a public attorney's office, pero nag-deny ang Durabill. Matagas talagang matigas ang pagmumukha ng mga ito. Okay, ikaw na mismo, pinakahuling pakikipag-usap mo sa kanila, Mrs., binaliwala ka. Wala po. Ano hong sinabi sa yung pinakahuli? Alam ko naman, bagong taon na to. Kinakailan, pagbabago na, kinakailan baguhin na nito mga siraulo, mga potok sa buho. Ayaw pa rin ibigay yung 130,000. Opo. Ano daw ang dahilan? Dahil daw po yung Masedalo daw po. Masedalo hindi applicable sa iyo kasi unang-una, sila hindi nila na-deliver yun eh. Opo. Alright? Kanina nakausap nating staff ang nagpakilalang legal officer ng Durabill, si Ms. Joy Gaurino, at naritong kanyang naging pahayag. If I'm not mistaken, nag-file na po yan si Mrs. Cardenas sa HLURB. And then, nagharap na din po yan kami, and pati po yung corporate lawyer namin, nagharap na din po kami noon. Alam ko, hindi po sila entitled for refund based on Masedalo. Management po ang nagde-decide ng refund. Nek-nek, no? Ikinonsulta rin namin ang kaso ito sa regional office ng HLURB Region 4A na si Attorney Richard Manila. Pakinggan ang kanyang pahayag. Ginagawa talaga po namin para din maghinat ng pagkakataon yung kabila. Pag naidulog po sa amin dito, yung complaint, mas maganda po in writing naman yun, di ba? Meron sa in writing. Tapos ang ginagawa po namin, pinapatawag po namin for mediation po. Para po nagkausap sila, and then minsan po, ang ganda nga pag ganyan, lalo kung galing kasi sa inyo. Pag galing po sa inyo, very willing makipag-usap yung kabila. Kaya ang pinaka-action po natin, sir, na-receive po ninyo, endorse po sa amin. Mas maganda nga, sir, directly from your office, meron na pong nakalagay na kung pwede, ma-mediate na muna kasi kung ayaw na mapang-file ng case ng complainant, tsaka kasi gastos po yun, kung pwede po ma-mediate agad po ng office. Yan hong pahayag, ano? Ganito lang ho ang sasabihin sa inyo. May prosesong sinusunod ang HLURB. Pero ito ho sa parting non-delivery. Kay ulitin natin, Mrs. Yes, po. Nung ikaw nag-down payment, kailan mo binigay yung down payment sa kanila? That was September po. September nung? Later, 24, 25, mga ganun po. September 2017 po. 2017. Yes, po. Okay. Doon sa, kailan nila hindi ba nila na-deliver yung bahay? Ang sabi po nila, hindi daw, nung kinuha ko po yun, sabi ko, kailangan ko na ready RFO. Tapos nung nagbayad na, pinipilit, yes po. Occupancy, okay. Pinilit po nila ako na mag-down payment na raw para matapos na yung bahay. So, in other words, nagbayad ka ng pangako pa lang, hindi pa tapos yung bahay? Hindi pa po. Alright. So, nung kailan natapos yung bahay? Wala po silang sinasabing tapos na. Pasasabi nila 72% pa lang. So, Marami pangako lang ways. sila ng pangako. Yes, Okay. Yes, Yung Masedal Law, ina-apply lang yan kung sakaling ikaw nandyan na yung bahay, pumalpak ka sa iyong pagbabayad. Yung Masedal Law, wag nating gagamitin dito sa katarantaduhan itong mga bobot pulpul na mga developer tulad ng Durabill. Ang sa akin lang, irarespetuhin muna natin yung HLURB kasi papatawag sila dahil hindi ka nagkamali. Sila ang nagkamali. Sila ang nangako, nanapako. Hindi na i-deliver. So, kung hindi lang na-i-deliver sa umpisa pa lang, nagbigay ba sila ng taning kung kailan ma-i-deliver sa'yo, kung kailan ka mag-move in? Hindi po sila nagbigay. Okay, Ako po nung nagbigay ikaw ng down payment, ikaw ba'y nagbabayad ng tama ng iyong monthly payment doon sa sinasabing? Opo. So, tuloy-tuloy ka roon sa monthly payment mo. Opo. So, hindi ka nagmintis. Wala po. Kailan mo nalaman na hindi na parang minasedalo ka nila na hindi ka pa pwedeng pumunta roon? Paano nangyari?
Nung nagpunta na po ako ng HLURB, dinala ko na po sa HLURB yung Okay. Tapos anong sinabi sa HLURB noon? Kailan mo dinala to? Hindi daw po nila mapupurse ang durable na magbayad o ibalik yung refund. Sino may sabi niyan? Sabi po ng yung nag-ano sa amin na Kailan yan? that was February. February? Nung last year? 2017 po. 2017. Yeah po. Okay. Pumunta ka mismo sa Region 4A. Yes po. Bakit daw hindi na ikaw mafo-force na ibalik yung pera mo itong bobo ng mga nasa HLURB? Isa rin mga pulpul. Pinarating ko daw po kasi sa HLURB. Ay, di, karapatan mo iparating dahil ang HLURB ang siyang may karapatan. Malaman kasi nasa ilalim sila at yung mga sinasabing mga kautusan na kinakailangan sundin. Either bobo, tanga, or estupidong gunggong ang HLURB noon. Ngayon, iba to si Attorney Richard Manila at ayaw kung ako niloloko nito kasi kung hindi, may kalalagyan din to. Iba ang estilo ng bitag. Ngayon, abangan niyo to. Kayo dyan sa pangalan nitong kumpanya na to na sinasabi ko, makinig kayo sa Duraville Realty and Development Corporation. Hindi pa kayo nakakapagtagpo. Wala kaming pakialam kung sinong Estas, Judas, Barabas, Satanas na inyong abogado. Kapag hindi nyo na i-deliver sa tamang panahon na kung saan pinagbayad. Magkano monthly amortization mo nung nagbabayad ka? 24,000. 24,000. Sunod-sunod, kompleto ka ng resibo. Actually po sir, hindi pa naman yun nag-start yun sa monthly. Yun lang po yung gusto kong i-correct sa inyo. Parang they are entitled to pay lang na muna po yung insurance plus yung down payment. So, nagbigay ka ng down payment, Yes po. insurance. Opo. So, hindi ka pa nagma-monthly payment Hindi pa kasi po. wala pang nalalagay. Wala po silang sinasabi. So, wala pang sinasabi. Lahat ng kanilang sasabihin depende kung kailan ka mag-uumpisa ng monthly. Opo. So, wala silang binigay sa ila ng monthly amortization. Wala po. Wala silang sinabi, mag-uumpisa ka na dahil nagbigay ka na, dahil dito, kung sakaling, kailan ka nagbigay ng iyong down payment? That was September September po. 2016? 16 po. 16. Kailan mo nalaman na hindi na ikay na masedalo at bakit daw? Yung attorney po, pumunta po sa HLURB. Okay. Na sabi nila, Ano ang dahilan kung bakit ka raw na masedalo? Ikaw ba'y na-foreclose? Ikaw ba'y tumigil na sa iyong obligasyon na ginawa nila, naka-reserve sa iyo? O hindi pa naman nade-deliver? Promise ka pa lang? wala po silang sinabi na bakit masedaw, bakit ganito, wala po. So, Basta anong sabi nila, wala daw po akong marirefund. Tapos Bakit daw wala ikaw marirefund? Dahil nga daw po dun sa Masedalo. Alam ko nga, ang Masedalo, ina-apply lamang kapag hindi ka nakapagbayad ng monthly Tapos payment sinabi mo. niya pa sa akin, magbasa ka, tanga ka ba? Mrs., sandali muna. Ang Masedalo ay isang batas yan na kapag nagmintis ka sa obligasyon mo, pwedeng gawin yon kung may kasunduan kayo. Ibig sabihin, para kang nasa bangko na rin. Na kung saan binibigyan ka ng pagkakataon, bayaran na lahat bago muna masedalo. Kasi kung ikay nagkulang, nagkaroon ng problema, kinakailan tuwirin mo muna para ma-redeem mo. Pero dito wala pang bahay. Tama? Sundan mo lang ako. Oo, hindi. Huwag ka munang umiyak kasi ako'y nag-iimbestiga na. Ano ang nangyari nung ikay ng 2017? Kailan ang patawag nangyari? Yung sa HLURB sa HLURB nagpatawag ng ganun. Bakit ka pumunta sa HLURB? Hindi ko na po kaya na mabaliwala yung pera. Kaya may nagsabi po lang sa akin na ipa-HLURB mo na yan. Okay, anong dahilan kung bakit ng HLURB? Ano ba nangyari? Sila ba'y nagsulat sa iyo na ikay sinisingil na monthly amortization mo? Hindi po. So, ano bang Tumawag po sa akin ang HLURB, ang Durabel, na 35,000 lang daw ang matatanggap ko. Tapos ang ginawa ko... Okay ka, bakit daw 35,000 lang? Dahil nga daw po yun lang daw sinabi ng management. Wala pa ho silang reason doon na masedalo. Alright, sasamahan ka namin na doon mismo papatawag at magpapadala ako ng mga ratsyada grupo. Yung sinasabi ko, pag kayo nakipagsubukan sa akin, Duraville Realty and Development Corporation, we're gonna sit kasama rito sa mga nagrareklamo. At pag nalaman namin, kami magiging mabait pa sa inyo, bibigyan namin ng benefit of the doubt, maaaring nagkamali kami o mali ang nag-complainant, pero wala kayong karapatan na ikulimbat yung pera ng taong pinaghirapan yan. Duraville Realty and Development Corporation, listen up, listen carefully, listen good. Iba ang bitag. Sasaksak namin sa tumbo ninyo kapag hindi nyo sinauli yung perang yan.
End of story. Okay, Mrs.? Yes. Abangan mo yan. Thank you. Dahil sasamahan ka namin dito sa parting to. Okay? Salamat po. Alright. God Diretso bless. ho tayo. Ayaw pa uwiing OFW. Ito sumbong ho naman ang isang OFW sa atin. Mister, nasa Saudi Arabia, mekaniko. Umano sa kontrata ito'y, pero pagdating sa doon, ginawa siyang all-around boy ng isang ice cream store. Abay, panawagan niya sa Kilos Pronto makauwi dahil bukod sa 8 buwan tapos ng kanyang kontrata, ang kanyang ikama, expired na. Anong ikama? Abay, yung kanyang, yung parang equivalent to a visa. Kanyang kinakatakot, damputin na lang siya ng pulis at ikulong. Ito ang video ng kanyang pinadala ho sa Kilos Pronto. Panoorin. Humingi po ako ng tulong sa inyo na makauwi na po sa Pinas. Pagkat ako po ay overstay na rito. Halos magtatatlong taon na po ngayong February. Isa pa po, yung problema ko, yung aking ikama, hindi ho nire-renew ng aking amo. Para di ho ako nakakalabas rito. At sa pa pong problema, yung sahod po, lagi ng delay. Tulad ngayon, 2 buwan na po akong hindi sumasahod. Problema ko po yung pagkain ko, panggastos ko rito. Pag hindi po ako pumasok, wala ho akong kakainin. Kaya lagi kong dinadailan sa amo ko, hindi ako papasok. Sa kanya lang po ako bibigyan ng budget pangkain. Pero yung sahod ko po, hindi pa po niya binibigay. 2 buwan na po. Sir Ben, humingi po ako ng tulong sa inyo na makauwi na dahil. So, sobrang stress ko po. Sobrang stress na po ako rito sa sobrang tagal na po ng paghihintay ko sa pag-uwi. Halos 9 months na po ako naghihintay. 9 months na po ako nagsabi sa kanya. Kasama natin ngayon sa ating studio ang misis ng OFW si Adelaide Poral. Tandaan niyo ho, ano? Tapos na ang kanyang kontrata May 6, 2018. May ulcer, lagi pang delay ang kanyang sahod, ayaw pa uwi ng amo kahit expired ng kanyang ikama, yung kanyang allowed to work doon, equivalent to visa. Lumapit siya sa PRA, Philippine Recruitment Agency. Pero ang sabi ay hindi nila cargo ang OFW dahil tapos na ang kontrata ito. Isa pa rin luko-luko rin sira ulo rin eh. Ang pangalan ng agency, Beckman Service Export and Promotion Incorporated. So, nauna naming idinulog ang reklamo ito kay Sheila Aguilar, OIC Advocate sa Social Marketing ng OWA kanina at narito ang kanyang tugon. So, bali ko punin natin ang details ng kaso na yan and we also encourage yung kanyang family member na pumunta sa amin para makuha lahat ng detalye. Tapos i-endorse natin ang kasong yan sa ating Polo OWA doon sa Saudi para ma-check ko ng ating mga officers yung actual condition ng OFW kasi baka kailangan din niya ng medical attention. So, para masamahan ng mga ating mga officers doon, yung OFW, para ma-check yung kanyang medical condition and then i-refer din po natin yan sa kanyang foreign agency tsaka sa kanyang employer para ho ma-facilitate yung kanyang request for repatriation. Ako ho'y nabubuisit kapag medyo ang dami hong dadaanan ng mga sinasabing protocol or yung procedure aspect. Kung ako'y tatanungin, mas naniniwala ako sa agarang pagtulong. Hindi ho yung kung anong kanilang gagawin. Ang iba ho yung sinasabi, iba ho yung ginagawa. Kayo naman sa OWA, makinig kayo. Kayo'y kaakibat namin, pero sa parting to, ako'y naninindigan para sabihin sa inyo, umayos nga kayo. Puro kayo sat-sat, puro kayo ngak-ngak. Kaya sa susunod, pag kami lumapit sa inyo, listen carefully, listen good. Iba ang Bitag Kilos Pronto ngayong 2019. At ito'y sasabihin namin, susundin namin ang inyong kahilingan na kung maaari, dalhin itong nagrereklamo, yung misis, para magawa rin yung paraan kasi sa agency niyo. Gagawin namin kapag hindi. Maayos kayo. Kapag hindi, just make sure na gagawin nyo. Hindi namin sasabihin kung anong gagawin namin. Kaakibat namin kayo. Pero anong silbi ng pagiging kaakibat kung wala naman kayong saysay sa inyong pinagagawa? Iba yung sinasabi, ibang ginagawa. Misis, ang iyong mister may sakit na ulcer, nagugutom, walang pagkain, ni wala man lang pamasahe, pinagtatrabaho, expired ng ikama. Yes, sir. Pag naawa naman yung putok sa buhong pindehong mabantot na kanyang maanghit na amo, padalahan siya ng pera para pambiling pagkain, pinagtatrabaho ng parang alipin. Opo.
Bay sira ulo mga putok sa buhong. Amoy putok na nga kayo, putok sa buho pa kayo. So, ganito na lang, ha? Ayoko magalit kasi 2019, pero galit talaga ako sa mga taong sira ulo. Kasama dyan mga Arabo. At kasama rin yan, pag yung mga puro pangako lang. Okay, sa OWA, makinig kayo, ha? Gusto namin, kaakibat namin kayo. Pero para sa amin, kami talagang sulat ng sinasabi ni President Digong. Ang mga OFW ay mga bayani natin. Hindi dapat nahihirapan pagdating sa mga ganyang klaseng sitwasyon at nangakong ating gobyerno tutulong. Pero iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Pagmamasdan namin kayo, sasamahan ka namin sa OWA, kami nagbibigay ng warning. Ito hong aming sinabi sa inyo. Tulad ng sinabi ko kanina dahil magbe-break tayo, ipapakita ho namin kaibahan kung ano ang Bitag Kilos Pronto. Ang public service ng Bitag kakaiba. So makikita niyo kaibahan, may infrastruktura ang Bitag. Network ang dating namin. May mga ginagawa kami ng 2018 na maaari babaguhin namin at mas iigihin pa namin. Kung kinakailangan namin maging marahas doon sa mga taong ang lengguwahe ay pananakit, pambubugbog, alangan ba naman kami magmakaawa, magsalita ng parang pastor. May mga taong hindi gusto ang estilo ko kasi brusko ako dun sa mga taong nananakit. Marami na kaming ginawa na hindi pwedeng ipakita sa television. Hindi kami bully, hindi kami marunong manakit. Pero ang lingwahe ng isang taong nananakit, ganun din ang sinasapit na binibigay namin dun sa taong ganun. May kinuha na ako ng mga grupo ng mga talang laratsyada sa labas. Pag kumasa ka at magpakita ka ng angas, may kalalagyan ka, papatayan lang namin ng kamera. Isa lang ang aming layunin, ang makamtan yung kinakailangan makuha ng taong inape, inabuso, niloko. Iba na ho ang dating ho namin, iba ang packaging ho namin pagdating sa 2019. Ito na ho tayo 2019. And nag-iisang pambansang sumbungan sa primetime, Bitag Kilos Pronto. Usapang labor naman ho tayo mga bossing. Okay? Reklamo ho ng dating aircon technician, 2019. Pero ang kanyang 13th month pay ng 2015 at 2016 hindi pa rin binibigay. Pati hulog ng kanyang benepisyo, butas-butas rin daw. Detalye ng kanyang sumbong. Ito, panoorin ho natin. Ako si Wesley Jun Ulalo. Nandito ako sa Bitag Kilos Pronto para idulog ang aking mga narereklamo sa kampanya na hindi sa aking mga binigay katulad ng 13 month at mga benefits. Ito po ay Manila Sources na dating Max Air at ngayon ay Arctic Zone Corporation. Gusto ko sanang makuha ang aking 13 month at unpaid na dapat nilang bayaran sa aking sa mga panahon na pinapasok ko dati. Kasama natin ngayon sa studio, nagrereklamong si Wilsil June Ulalo. Nag-resign ho siya October 2016. Hinahabol niya ang 13th month pay yung taong 2015 and 2016. Sa dollar raw ito, pero hindi natuloy ang kaso dahil hindi siya inasikaso ng mga abogado. Yun ho sinasabi ho sa atin na nagko-complain si Wilsil June Ulalo. Yes, sir. Okay. Ngayon, eto, at tungkol naman sa isyong ito, kinausap natin ho yung head ng Sena Unit ng NLRC. Nagtataka ho kayo, recorded lahat kasi mukhang may problema ho tayo sa ating phone line. Kaya ito hong ginawa natin, advance, tinawagan na ho natin. Ito hong pahayag ho ni Belen Nicasio ng NLRC Sena Unit. Pakinggan. Kung sakali mag-file siya, para mapag-usapan kung generous naman ang company at willing ibigay para lang maayos so yung kanyang concern, eh di wala na akong problema. Sa batas 3 taon lang ang pwedeng habulin sa monitoring. 3 years lang po, yung nakaraang 3 taon lang po. Yung 2016, pwede pa ho niyang mahabol. Okay. Yan ho pahayag ho ng NLRC. Kaya sa iyo, yung generosity, pero depende sa kumpanya, ano?
Kaya lang may sinasabing cut-off, 2016, 17. Pero yung mga iba, medyo hindi na. Kailan ka ba nag-resign? Bali 2015, sir. 2015. Pasok pa po siya ng 2016, sir. 2016. Sir. So, titingnan muna natin. Ano bang 2016? Kailan ka nag-resign? October, sir. October ano? Mga Anong year? second week, sir, ng October. Anong year? 2016, sir. 2016. So, titingnan natin kung mahahabol mo yung 2016. Yung 2017, wala ka na doon kasi yung cut-off. Kaya may hahabulin ka to 2016. Tingnan muna natin, ano? Tingnan muna natin kasi baka na technical ka dahil ngayon ka lang lumapit sa amin. Dapat agarang inilapit mo. Di bali, kung sakaling ganyan ang sitwasyon mo, tinatanggap naman namin para naman kayo mga nanonood ho sa amin. Kayo ho na kuminsan umaasa ho sa bitag, ipabitag nyo ho yung mga sumbong at reklamo. Matututo ho kayo sa mga palabas ho namin base doon sa mga problema at mga sumbong ho ng mga lumalapit. Ipabitag nyo ho, ipabitag kilos pronto. Wag ho Tulfo Brothers, ipabitag kilos pronto kasi iba ho yung trust ho namin. Hindi ho ka nagbibiro. Ngayon, sabi na ho namin dyan, tutulungan ka namin, sasamahan ka namin sa NLRC para nang sa ganon, magawa nila yung sinasabing mga hakbang na para maipatawag magkakaroon ng mediation. At para makita kung ano yung mahahabol mo ron. So, tingnan natin yung generosity. Pero may magagawa kung sakaling makikipag, ito naman, siguro naman sa parting tong may habol pa tayo rito. Hindi ako nangangako rito, pero base doon sa sinabi ni Belen Nicasio. Tanong ko sa iyo, bakit ka pa naisipan mo lumapit sa amin na masyadong tagal ng panahon tsaka ka pa nag-antay? Sir, umuwi po kasi sa amin sa probinsya. Okay. Bali yung utak po medyo nagkaroon po ng depekto. Meron po, minsan inisip po gusto ko umalis. Parang meron pong taong kinakausap ka? Opo, parang may mga ganun po na sumusunod sa akin. Sumusunod sa iyo. Okay. Di bale, pero okay ka naman. Yes, sir, okay na po. Ay, kuminsan ganyan lang na para may kumakausap, kuminsan na lalilito tayo. Ikaw ba'y nagagamot din? Bali, sir, hindi po ako na gumamit ng... Hindi, ibig sabihin, binigyan tumingin bang specialista sa iyo? Bali, sa probinsya na sir, manggagamot po siya. Manggagamot lang. Okay ka naman ngayon? Opo. Makakapagtrabaho ka na? Yes, sir. So, wala nang bumubulong sa'yo? Wala na, sir. Dati, sir, mayroon. Mayroon yun. Ikaw ba'y nagdadasal din kuminsan? Yes, sir. Bali, sir, devoto po ako ng Nazareno. Nazareno. So, okay ka na ngayon? Opo. Pupunta ka sa itong, dito? Opo, itong Translasyon. Para makikita po sa kita ngayon, hihila ka ng lubid. Papasok po talaga dun sa sa Ikaw church. na, ganun ba? Opo. O sige, di bale. Good luck sa'yo. Pero yan, sabi namin, ha? Okay? Manalig ka lang, ha? Okay? So, walang problema dyan, ha? Okay, diretso naman ho tayo. Sumbong! Nag-iisang pambansang sumbungan ho tayo, mga boss. Kung pag-uusapan ng sumbungan, eto ang Bita Kilos Pronto. Kami ho dito, no? Pobreng welder na aksidente sa gitna ng trabaho. Alam niyo ho ba, ang kanyang mga daliri halos maubos at nadali ng industrial fan. Ito hong kanyang sumbong. Isa kang maintenance welder. Alright. Na-aksidente ka habang nasa loob ka ng trabaho. So, nangyari ito sa loob ng trabaho mo? Opo, sir. Okay. Naputo lahat yan? Ito, sir, nabasag lang yung kundi ko. Puputulin din sana to, sabi ko, wag na, baka wala na talaga ako. Inutusan ka ng bisor mo gumawa ng martilyo? Opo, sir. So, nang nakakuha ka ng bakal, anong nangyari? Linigpit ko muna pagkatapos namin maglinis. Nakita ko ulit yung bakal, pero yung industrial pan, binuksan na pala ng katrabaho Industrial ko. pan? O, yung bakal po, yung malaki, yung square. Binuksan ng katrabaho ko, nagpahangin sila. Nung nabluting ko yun, natama na yung kamay ko. Kinablot mo ang? Yung bakal na niligpit ko sa industrial pan. So, doon sa may industrial pan, pinasok ko muna, parang tinapon ko muna nung naglilinis ako kasi babalikan ko nga pagkatapos ko maglinis. Parang nawala So, hindi sinasadya ng bisor mo kasi itong mga kasamahan mo nagbukas ng industrial pan, nagpapalamig. Parang gano'n. Kaya ayun, natanggal yung mga daliri mo. Tapos, anong ginawa nila? Sinugod naman po ako sa ospital.
Pinanugutan ba na sa ospital? Yung insurance ko na lang daw po yung ibabayad doon. Insurance mo? Oo, yung ibabayad doon. Bale, Sino yung sabing insurance ng babayad mo? Hindi ba nila kaya panagutan? Sa loob ka ng kumpanya nila? Yung agency po, sir, nagsabi kasi yung kumpanya sabi rin parang labas daw sila kasi hawak ako ng agency. Agency na lang bahala sa akin. Sabi naman po ng agency, lilinawin ko lang sa iyo yung insurance hindi yan mapupunta sa iyo kasi yan ang ibabayad sa ginastos sa ospital. Bale, yung mahabol ko na lang ngayon yung sick leave ko. Magkano binayad sa ospital? 40,000 yata yung sir. 40,000 lahat yung ano mo, yung... Oo, yung mga billing nila, nakita billing. ko po. Kinuha kasi nila yung mga resibo rin. Can we put this sa NLRC? Alright, i-ere mo to. Alright, tingnan natin kung ano magagawa natin sa NLRC. Pagkatapos, I want you to call the agency. I want to find out it's a liability insurance, accident insurance, whatever that is. Kasi nangyari sa loob ng trabaho eh. Wala naman sa labas, sa loob ka ng industry. That happens inside. Sige, i-NLRC natin to ha. I-ere ka namin mamaya ha. Mga boss, kasama natin ngayon si Roderick Marco. Ito hong dapat ninyong tingnan, nakakaawa. Kasi isang buwan, mahigit pa, ito yung kanyang pagtrabaho. Isang buwan pa lang ho siya. And December 20 nangyari ang aksidente. At ito ho'y natulungan siya ng agency niya sa pamamagitan ng kanyang insurance at SSS Sickness Benefit. Nabayaran ng insurance 40,000 pesos na bill sa ospital. Gusto niya lang malaman kung may pananagutan ba ang kumpanya kahit nasa agency siya naka-employo. Okay? Kasama natin ngayon si Roderick Marco. Okay? Patingin nga muna ako ng kamay mo kanina na... Okay, diyan ka lang. Pakita, taas mo lang sa akin. Pakita mo. Yan. Lahat yan. 1, 2, 3, 4 na daliri na putol. Ito sir, natamaan din to. Di ko na pinaputol. Pero puputulin din to. Itong 3 na putol na. Puputol talaga. So, isang buwan ka pa lang sa trabaho mo. Oh my God po. Kagustuhan makapagtrabaho, ang sinabi sa'yo ng bisor mo, maghanap ka muna ng parang kailan dahil hindi ka pwede maging welder nang wala kang martilyo. Tama? Opo sir. Kaya naghanap ka ng mga bakal, pwede mong gawin ng ulo ng martilyo. Saan naman kadahilanan na ikay naging tawag dito, na parang ang naging abala ka na maghanap ng ulo ng bakal na gagawing mo martilyo, parang handle na lang. Kasi yun po agad yung nasa isip ko nung unang pagpasok ko pa lang sa trabaho, pagkatapos ko maglinis, maggagawa talaga agad ng martilyo para pagdating ni sir, kuwan na, may martilyo na ako, di na siya. Medyo papakita lang ho namin sa inyo dahil actual ho to. Kung sa kayo mahinang inyo mga sikmura, di wag niyong tingnan. Ipikit niyong inyong mga mata, pero kung kayo medyo intindihan niyo to, sige, papakita lang natin. Patingnan nga muna ako ng inyong nadaliri na yan, kung ano lahat yan. So lahat yan. Ito ho, kawawa naman. Okay, kung mahinang sikmura, wag nang tumingin. Tama na, okay, sige. Alright. Sige, balikan mo na lang, lagyan mo na lang. Ha? Isa-isa muna natin. Okay. Ito hong ganitong klase mga reklamo, nakakaawa ho. Iba't ho talaga ako minsan mga manggagawa sa Pinas. Katotohanan ho to, hubot-hubad na katotohanan. Na kapag ikay kapapasok lang sa trabaho, agency pa, contract lang, nadisgrasya ka, may pananagutan nga ba ang kumpanya? Yan ang tanong. Sa bansa ho natin, ang daming ek-ek, tsorba. Kapag ikay nagtrabaho dyan, sa loob ng kanilang pagawaan, may insurance para sa medical, yung pananagutan sa nangyari sa loob ng iyong empleyado na nangyari sa loob na aksidente sa iyong establishmento, dapat yung insurance hindi lang ho sa medical, bagkus pati yung nangyari dahil pananagutan sa loob. Kung may pananagutan nga ba, hindi ho tayo sigurado. Kaya kanina ho, tinanong ho natin kay Belen Nicasio sa NLRC, ang reklamo ito, narito ang kanyang tugon. Kung agency po nila ay willing na panagutan lahat yun, maaari nga ho na maalisan ang pananagutan ng kumpanya. Pero kung ang agency po mismo, hindi po namin alam kung anong kontrata meron ng agency at ang kanilang kliyente. So, ang agency po mismo ang tumatanggap ng aakuin ng kanilang responsibilidad sa pangyayari, yung ibig sabihin nga siguro baka sa kanilang agreement with the client, ganun mo yung nakalagay, no? So, hindi po natin talaga malalaman until after na lumabas yung mga
katibayan na sinasabi na kung sinong may pananagutan sa ganon. Importante na mapasagot po sila. Ibig sabihin, imbitahin natin yung pareho para hindi ho yung nagtuturuan kung sino may pananagutan. Tama ho ang NLRC. Kinakailangan ipagharap ho yung agency sa mismong sa NLRC, sa SENA unit at yung kumpanya. Ngayon, hindi ho kami nagmamagaling. Pero kung minsan may mga sumbong na ikay maaawa, maantig ang puso mo, sino ba naman ang ayaw, gusto mo lang magtrabaho. Sa kapiranggot na sweldo na gusto mong maging welder, ang kapalit naman ay daliri na hindi sapat. Siya ho'y pwedeng mag-claim ho sa SSS sa pamamagitan ho ng sickness. Pero maibalik pa ho yung kanyang mga daliri, hindi na ho eh. Yun ho malupit na sitwasyon sa Pilipinas na nakakabwisit sa bansa ho natin. Maraming mga employer na talagang gustong makalusot sa pananagutan. Sa bansang Amerika at sa bansang ibang bansa, kapag may aksidenteng ganito, abay, merong injury, may danyos din. Sa atin ho kasi, ipaglaban mo pa. Mga salawahan ho, yung mga employer ho natin dito, ganito ho kabrutal magsalita ng derechahan ho. Tatamaan ho dyan yung ating mga mambabutas, mga mambabatas na butas-butas, yung mga batas ho natin na dapat ipinagtatanggol ho yung mga manggagawa ho natin. Sa halip na ipagtanggol, parang utang na loob natin sa mga utang nila ng mga to, sa mga kumpanyang ito na para bang salamat sila ang nagtutulong sa ating ekonomiya, mga utang ninyong mga putok sa buho kayo. Pwede ba? Kung maaari, dapat ito tingnan ng mga mababatas, ayusin na to kapag ikay bagito. Lahat ho ng kumpanyang na itagtatrabaho, may pananagutan sa kanilang empleyado kung ano mangyari sa loob ng sinasabing establishmento o pagawaan. Hindi ho pwedeng sabihin, agency ka, wala kaming pananagutan. Pag namatay kang nangisay ka, bahala ka sa buhay mo. Swerte-swerte lang yan. Weather kung ikay buhay patay. Lul! Laugh out loud. Nagagalit ho ba ako? Oo. Pambungad ho yun ng 2019. Iba ho kasi ang bitag. Tulad ng sinabi natin, ipapalabas ulit namin yung sistema ho na sinasabi ho namin, pangako namin sa inyo. Gusto niyo ho bang malaman? We will keep on playing this until it gets to your system. Watch this. Ang public service ng bitag kakaiba. So makikita niyo kaibahan, may infrastruktura ang bitag. Network ang dating namin. May mga ginagawa kami ng 2018 na maaari babaguhin namin at mas iigihin pa namin. Kung kinakailangan namin maging marahas doon sa mga taong ang lengguwahe ay pananakit, pambubugbog, alangan ba naman kami magmakaawa, magsalita ng parang pastor. May mga taong hindi gusto ang estilo ko kasi brusko ako dun sa mga taong nananakit. Marami na kaming ginawa na hindi pwedeng ipakita sa television. Hindi kami bully, hindi kami marunong manakit. Pero ang lingwahe ng isang taong nananakit, ganun din ang sinasapit na binibigay namin dun sa taong ganun. May kinuha na ako ng mga grupo ng mga talang laratsyada sa labas. Pag kumasa ka at magpakita ka ng angas, may kalalagyan ka, papatayan lang namin ng kamera. Isa lang ang aming layunin, ang makamtan yung kinakailangan makuha ng taong inape, inabuso, niloko. Nag-iisang pambansang sumbungan ho kami. Meron ho kasing iba dyan tulad ho ng sinasabing ad board ng mga putok sa buho na to. Pati ba naman yung sinasabi namin ng pambansang sumbungan, pinapakialaman pa kami ng mga pendehong putok sa buho kayo? Pag sinabi ho namin pambansang sumbungan kasi kami ho'y nasa pambansang network. End of story. Sino ba magre-reklamo para kami questionin kung kami pambansang sumbungan? Dapat ba kami magpaliwanag sa inyo ad board, advertising board, na lalagay namin sa billboard? You got a problem with that? Kaya kine-question ho namin, diretso kami magsalita. Ngayon,
Pati ba naman, pati mga sponsors na namin kay questionin, kinakailangan may permiso? O baka ayaw nyo lang siguro dahil nabubuisit kayo sa amin. Iba ho ang public service ng Bitag. Diretso ho kami magsalita. Kung kayo tatamaan, bato-bato sa langit, ang tatamaan, kinakailangan mabukulan. Public service lang, alahong personalan. Kahit sino pa kayong Estas, Judas, Barabas, Satanas. Kung talagang kami sinusubukan nyo, makikipagsubukan din kami sa inyo. Ano ngayon kung advertising board kayo? Ano ngayon kung mga gurang na kayo dyan na nag-aantay na ng kamatayan ninyo? Pendeho kayo. So ngayon, diretso kami magsalita. You got a problem with that? So ngayon, we claim to be the pambansang sumbungan kasi wala hong ibang susumbungan na seryoso dahil aabangan nyo ho itong 2019. Pinalakas, pinatibay ho namin. Pag kayo nakipagsubukan sa amin, kayo mga tiwaling mga sinasabing narereklamong illegal recruiter, mga agency, kung sino pa mang Estas, Judas, Barabas, mapagsamantala, abusado, tiwali o di naman kaya bully, sa lengguwahe ninyo, magkakaintindihan tayo. Maraming nayayabangan sa sinasabi ko dahil hanggang salita lang daw ako. Sinusubukan nyo ba kami? Marami na kaming palabas sa telebisyon na hindi namin pwedeng ipalabas. Kasi una, hindi ho sila pang TV. Hindi ho papasa sa MTRCB. Hindi rin papasa sa YouTube. Saan ho papasa yan? Secret, sa amin na lang videos eksklusibo. Kasi sa mga taong may ibang lengguwahe, bastos, abusado, siraulo, at kung ano-anong pinagagawa ninyo sa kapwa nyo, diretso ho kami magsalita. Sa lengguwahe ninyo, magkakaintindihan tayo. Pag inaabot ho ninyo kami na parang sinubukan nyo kami, pag nagpatay na ho kami ng camera, ibig sabihin may nangyayari na hindi nyo na pwedeng panoorin. Kami ho ba'y masangkaterbang hambog? Hindi ho. We walk our talk and walk the walk. Balik ho tayo sa public service. Hindi kinakaltasan at hindi hinuhulugan ng SSS. Sus Maria Josep. Huling sumbong na ho to, 3 construction worker, naghahabol ho ng kanilang mga benepisyo. 14 years na raw silang nagtatrabaho pero hanggang sa ngayon wala pa rin silang benepisyo. Si architect ang kalang amo, puro lamang daw pangako, kaya hiling nila gawin na lang silang regular ni architect nang makakuha ng karampatang benepisyo. Buong storya, eto panoorin. Ako si Ray Quinto. Rudy Eti Guzman. Jesse Salonga. Nandito po kami sa Bitag Kilos Pronto dahil po doon sa inaan namin sa benefits naming SS, Med, PhilHealth, tsaka yung mga iba pa. Kami po ay isang painter. Ang inaano lang po namin sa pinagtatrabaho namin, may bigay lang po yung ibang benefits na SS tsaka yung pag-ibig. Nangako po si Architect Jimmy Chua na bibigyan kami ng SS. Hanggang ngayon wala pa rin po. Ang gusto namin mangyari, yung bigay sa amin yung namin para benefits namin iba, SS, PhilHealth. Kayo nagre-reklamo dahil wala kayong 13th month pay? Opo, wala po. So wala rin matanggap sa payslip? Wala rin. Ano bang trabaho ninyo mga boss? Painter po kami. Okay. Ano kayo? Yung mga construction worker? Ang tanong ko sa iyo, kayo ba'y mga pahinanting nagtatrabaho sa ilalim ng foreman? Alright. Ang foreman ang kumukuha sa inyo. Ang foreman naman, kinukuha ng sinasabing yung contractor ninyo. Ang contractor ninyo, dikit doon sa sinasabing developer. Alright. So, kinuha kayo, ikaw, anong trabaho? May pintor? Painter po. Walang mga mason? Meron din po. So, mason kayo. So, kinuha kayo sa project na to. Alright. Ang pagkuha sa inyo sa project na to, project lang to. Pag natapos na ang project, tapos na, punta naman kayo sa iba, hanap naman kayo. Okay. Kinalulungkot kong sabihin sa iyo, boss, pag yung mga sinasabing construction worker, hindi sila mga empleyadong tulad ng mga nagtatrabaho sa loob ng opisina, may 13th month pay yun. Pag ikay construction worker, arawan, lingguhan, buwanan, kuminsan taunan, project ang tawag noon. Pag natapos na ang project, tapos na yung kontrata mo. Alright, kaya hindi ka pwedeng humingi ng 13th month. Ang 13th month, sa mga empleyadong pumapasok ng oras, sa loob ng isang taon, dahil opisina ang trabaho nila, hindi construction. Pag construction kasi field yan, so iba na yan. So ngayon,
Sabi mo, hindi naman kayo kinakaltasan sa sahod para sa mga benefits ninyo kasi buong-buong sahod ninyo eh. Wala silang kaltas. Gusto mo ba sabihin sa 13th month na dapat may 13th month ka? Hindi naman po. Hindi. Pero itong nare-reklamo mo 13th month. Yung mga benefits. Alright. Okay, put this on the air. Just let SSS stay. Okay? O, i-airy ka namin ngayon, ha? Pero ngayon pa lang, sinasabi ko sa 13th month. Pero doon sa SSS, tingnan natin kung nga ba'y tama sila o mali. Kasi hindi ako pwede magdudunong-dunungan dito. Ha? Gusto ko ang magsasabi sa ere SSS kung mali yung ginawa nila o kung dapat sila makasuhan, kung maaring may pagkukulang kung saan man yon, gusto namin linawin to. Para nang sa ganun, para sa iyo, para doon sa mga nanonood din. Ha? Para matuto. Okay lang sa iyo? Okay? Napakarami ho talagang mga reklamo, klase-klase at samot-saring mga sumbong na dumarating ho sa amin. Iilan lang ho ang pwedeng pagsumbungan. Ang nag-iisang pambansang sumbungan ho ay ang Bitag Kilos Pronto. Pangapi, pangabuso, panluloko, isa lang inyong takbuhan, Bitag Kilos Pronto ni Ben Tulfo. Bitag Kilos Pronto na lang ho, para wala nang kalituhan. Pag sinabing Bitag Kilos Pronto, ako na ho yun. Pag nilagyan niyo pa ng Tulfo, baka magkalituhan. Ngayon, para klaruhin na lang ho natin itong reklamo na to, okay? Sa mga tanong ng mga manggagawa, idinulog namin ito sa communication specialist ng SSS, si Lilibet Suralbo. Narito ang pahayag ko na ginawa hong paliwanag din ng SSS. So, under kasi ng SSS law, batas siya na kahit per piece o per project, contractual, kaasuhan, basta meron tayo employee relationship, may pananagutan yung employer na dapat ipagkulog niya yung kanyang empleyado. Hindi pagre-remit ng contribution, so may kakulang pataw na parusa yan, decision pwede siyang mabilanggo ng 6 to 12 years. So, papuntahin na lang para mag-fill-up sila ng formal na reklamo, which is meron tayong affidavit of complaint na makuha sa Complaints Department o Member Communication Assistant Department para mag-fill-up sila at maumpisa na investigasyon dun sa employer. Hindi ho magkakasyang kulungan ho natin sa Pilipinas kung talagang patutupad ho natin ang batas, kung talagang stricto ho tayo para doon sa mga hindi ho nagbabayad ng kanilang mga SSS sa kalamang empleyado, kay contractual, kay ano man yan, casual, karapatan ho na employer-employee relationship o yung amo mo, pwede ka ho talagang humingi ng benepisyo yung kapareho kanina dinulog ho sa atin. So malinaw ho yan. Sasamahan ho namin sa SSS nang sa ganon ipatawag ho nito ang karampatang parusa 6-12 years na pagkakulong. Gusto ho natin makita ang kulungan ho natin para mabawas-bawasan yung traffic natin sa labas. Ipasok natin sila sa kulong ng mga kulungan, maghihimas na matatabang rehas. Doon sila magsisiksikan. Mag-aamuyan sila, amoy putok, amoy pawis, amoy anghit. Lahat, pati utot nila, magsasama-sama sila ngayon. Lahat ho ng kanilang, alam niyo ho kasi mga kulungan dyan, nakikita niyo puno na. Imagine, close your eyes. Try to imagine na lahat ho ng mga tiwaling mga employer, ipasok natin sila. Abay, paano pa ho sila nakatulog na katayo? Tapos merong nagyuyug-yugan sa gabi. Sa likod, merong yumuyug-yug. Front, back, front, back, front, back. Ibang klase na yon. Pumadang kailangan doon. Higit sa sumbungan, bestigahan, tisyong kanakalang solusyonan, ang serbisyo publiko dapat kilos. Pronto.